Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Narito po ako ngayon sa aming farm kung saan po ay nakikita nyo po sa aking likod ay yan po ay pinyahan. Hindi na po kasi gaanong kita yung bunga ng pinya gawa ng marami pong damo, tapos medyo malago po yung dahon. Kaya ngayon po ay ibababa ko po yan, yung dahon, palalabasin natin yung bunga para kitang kita. Ang gamit ko po ito, saka ito rin po yung ginagamit na pagbaba ng pinya, yung dahon ng pinya, kasi pag kamay po ay matinik. Siyempre mayroon tayong gamit na ganito para pag may damo, hihilahin lang, madali siyang maputol. So ngayon po ay uumpisahan na po natin. Sa mga hindi po nakakaalam kung bakit po binababa yung dahon ng pinya, ito po kasi yung proseso bago i-birelix. Kasi para hindi po nakakasagabal yung dahon pagka-spray po mismo ng bunga. Kasi ini-spray po yung bunga ng birelix para po mag-expand yung bunga, para lumaki yung mga mata niya. Ito po yung ginagawa. Tsaka ito rin po yung dapat gawin para medyo makabuelo po yung bunga ng pinya para lumaki siyang masyado. Ito pong pinyang ito na kung tawagin po ay Formosa, hindi na po kasi gaanong makita masyado kasi madamo po. Ito po yung resulta pagka napapabayaan. Sa dami po kasi ng inaasikaso ko ay hindi ko po pagsabay-sabay na dapat po ay linisan na ay napapabayaan pa. Kukuha din naman po ako ng makakatulong ko dito kasi sa lawak po nito ay aabutin po ako dito ng siyam-siyam. Pero bago po yun, gusto ko munang makita kung gaano kalawak yung magagawa ko sa isang araw para ma-estimate ko po kung ilang tao yung kukunin ko. So ito na nga po, papas forward na po natin. So ang nagawa ko po mula po dito sa baba hanggang dito sa taas, hanggang po doon sa dulo. Yan, lalakarin ko po siya. Ayan, dito po ako umabot. Tapos kumuha po ako ng 2 tao. Bali, dito po sila nag-start. Ayan. Nag-start po dito ng umaga. Kaming 3 po. Ayan, tapos papunta na po doon. Ayan, andun po sila sa dulo. Pahaba po kasi itong pinyahan ko. Kaya dito na po ako nadaan sa gitna. Ayun po yung katulong ko, 2 sila. Bali, 3 po kami ngayon. Pangalawang araw ko po ito. Estimate ko po, tapos namin ito ngayong araw maghapon. Ayan, yung dulo po niyan, kasama pa po yun. Di po kasi makita masyado, gawa ng grabe ang damo. Pero ang ginagawa po namin, binababa yung dahon, tapos tinatanggal na rin po yung damo. Para sabay-sabay na. Para buwelo po pag-apply ng birelix. Ito naman yung dulo niya. Medyo maliliit dito yung bunga kasi nakakanlungan po kasi ito ng mga prutas dito. May naka-intercrop ditong kasoy tsaka guyaba, no. Ito yung kasoy. Sa gusto ko po na magbunga ito ng madami ay tinaniman ko ng pinya para nakakasipsip din siya ng fertilizer. Ang sarap kasi ng bunga ng kasoy na ito pagka natikman mo to. Promise makakalimutan mo yung pangalan mo. At ito namang guyaba, no,
talagang purpose ko po nito, malagyan din siya ng fertilizer. Kaya para makatipid ako, tinaniman ko din dito ng pinya. Kaya medyo nakakanlungan yung pinya, kaya maliliit yung bunga. Magkailang puno po yung naan dito. Matatamis din po ang bunga nito. Pagka naubusan nga ako ng asukal, ito yung ginagawa kong asukal pag ako ay magkakape. Hindi nga, subukan mo pong mag-order sa akin ng guyaba nung ito o kaya itong kasoy para masabi mo po talaga na matamis at masarap. Dito naman sa part na ito, medyo maliliit yung bunga ng pinya dito kasi bukod po sa may mga prutas na nakatanim dito, inabot po ito ng ulan na dire-diretsong ulan, kaya nagpula po ito nung saktong naglalabas na yung bulaklak nila. Yan po yung kalaban ng pinya pagka medyo pantay po yung nataniman. Dito po sa part na ito, itong may kamyas, mahina rin po yung pinya dito kasi kung kayo po ang magtatanim ng pinya, huwag nyo pong itatabi sa kamyas kasi siguro po paghuhulog nung bunga niya, maasim po bagayan. Siguro nagiging acid kaya hindi gaanong maglaki yung pinya niya. Papansin ko kahit buhusan mo ng maraming fertilizer ay talagang maliit pa rin. Dito naman sa part na ito yung part na malaki yung bunga ng pinya ko kasi kung napapansin nyo po, tagilid po masyado yung lupa niya. Kaya kahit po yung nakaraang ulan na halos magkailang buwan yun na dire-diretsong ulan ay hindi po gaanong ramdam ng pinyang ito kasi parang dumadaan lang po yung tubig sa kanya, hindi po nai-stack. Kaya ito po yung part na maganda dito sa pinyahan ko. Ito po yun before na hindi pa naibababa yung dahon ng pinya. Mapapansin nyo po yan pagka naibaba na namin kung gaano kagaganda yung pinya rito. Hanggang dun po yan sa dulo. Huwag nyo pong gagayahin yung ganitong galawan kasi pang-professional lang po yan. Hindi po dapat mahina lang para hindi napuputol yung mga bunga ng pinya. Finish-forward ko lang po yan kaya mabilis yung galaw niya. So ito na po yun after na may baba yung dahon ng pinya. So ayan po, napapansin nyo medyo malalaki po talaga siya. Ayan. Hanggang dito po yan sa gilid. Ayan o, ang lalaki na. Pero bubot pa po siya. Pero ang lalaki na. Ayan, di na po ako aakyat kasi medyo tagilid talaga sa part na to. Ayan, dito na lang ako sa baba. Ayan. Hanggang dun po yan sa gilid. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.